So, Tumangkad ka, kuya? ah, Tumangkad ka? Baka tumaba ka. saka tutulog siguro. Ano bang Praise the Lord, hallelujah. So hindi na ako mamaya na. nakapagtawag doon, nakapagpa-xerox, praise the Lord. So, umpisa pa palakpakan natin Diyos sa buhay mga kapatid, praise the Lord, hallelujah. So, salamat po sa Panginoon, praise the Lord, hallelujah. Itong kwan natin mga kapatid ko, praise the Lord, yung Bible study natin mga kapatid ko ay talagang medyo mabigat na pag-aralan yung ganitong sitwasyon mga kapatid ko, yung ganitong sitwasyon, ganitong aral mga kapatid ko, minsan mahirap intindihin mga kapatid, pero sa tulong ng Panginoon, Amen. praise the Lord, hallelujah, ay tutulungan niya tayo mga kapatid ko. Praise the Lord. So, legalism tayo mga kapatid ko, hallelujah. Dagdagan ko lang po mga kapatid ko, hallelujah, yung sinabi ng ating kapatid. So, welcome po. Wala po nakadalo sa ating mga kalidiya. At least maganda po sana mga kapatid ko kasi as a new convert mga kapatid ko, maganda mapag-aralan natin mga kapatid ko yung mga doctrines natin mga kapatid ko. Para pagdating ng panahon, ay ganito pala. So hindi natin masasabing ganon mga kapatid ko. So welcome po Brother Leonilo, praise the Lord, Sister Gigi, Brother Benape, Brother AJ, and Hallelujah. Sister Maricel. At salamat Sister Maricel sa iyong turo. Salamat sa ating Panginoon. Do it for the glory of God. Hallelujah. So, hallelujah, the danger of legalism. Legalismo mga kapatid ko, praise the Lord, hallelujah. Nabasa natin sa Galatians 2:16 kanina. So, nagwan ako sa sinabi ni Sister Maricel kanina mga kapatid ko as nakita niya daw sa video clip. Ano sabi doon na ina-accuse as Pentecostal ba ang sinabihan na legalistic or legalism or legalismo mga kapatid ko. Oh, praise the Lord. Kasi mga kapatid ko, as a believer, apostolic in Christ mga kapatid ko, talagang kailangan natin pag-aralan yung salita ng Panginoon mga kapatid ko. Without, hallelujah, na mapag-aralan yung salita ng Panginoon at maunawaan ng maayos mga kapatid ko, hindi po kasi maunawaan ng tao. Amen. Inabasa natin kanina, hallelujah, pag sinusunod mo yung salita ng Panginoon, ina-accuse ka ng isang taong legalism. Praise the Lord, yun ang sabi nila mga kapatid ko. Kasi mga kapatid ko, there is a difference between legalism and obedience mga kapatid ko. May pinagkaiba po yan mga kapatid ko. Praise the Lord, hallelujah. So nakikita po natin mga kapatid ko, praise the Lord, yun nabasa natin. Sabi nila, oh, itong mga apostolic believer, baptized in Jesus' name, sumusunod pa rin sila sa, hallelujah, Old Testament. Kasi hindi naman mga kapatid ko, hallelujah, ibig sabihin, may New Testament na Brother Leonilo ay binaliwala na yung Old Testament. Di po ba mga kapatid ko? May mas pinaganda ang ating Panginoon, kagaya sa Old Testament, nag-aalay sila dati ng animals, Brother Leonilo. So ngayon sa New Testament, hallelujah, si Jesus Christ na mga kapatid ko ang naging parang sacrificial lamb mga kapatid ko. So hindi na ginagawa yung pag-aalay ng mga animals mga kapatid ko. Kung babaliwalain po natin ang Old Testament mga kapatid ko, so babaliwalain ba natin na God created the heaven and earth? So hindi po mga kapatid ko, kasi New Testament, shadow po yan ng Old Testament mga kapatid ko. Hallelujah. Minsan kasi ang tao mga kapatid ko, ayaw nilang i-accept yung isang salita ng Panginoon because they want to justify their sin mga kapatid ko. Gusto nilang i-justify yung pagkakasala nila. Gusto nilang i-justify na huwag magsuot ng yung mga maliliit, maiksi mga kapatid ko. Justify nila na ayaw nilang gawin yung mga tawag dito, yung mga inuutos ng Panginoon. Hallelujah. Kasi gina-justify nila yon. Ayaw nila magbigay dun sa Malaki 3:10 kasi gina-justify nila na Old Testament naman yon mga kapatid ko. Hallelujah. Tandaan po natin, sabi ni Jesus Christ mga kapatid ko, punta I came here, hallelujah, not to destroy the law, but, ano sabi mga kapatid ko? To fulfill the law. Sabi ng Panginoong Hesus, hindi ako nandito para sirain ang law. Sabi niya mga kapatid ko, but to fulfill the law. So minsan kasi sinasabi na ng tao yung Old Testament. Old Testament kasi yan, wag na yan. Maghikaw-hikaw tayo, okay lang yan. Di po ba mga kapatid ko? Nakikita po natin, gina-justify themselves mga kapatid ko, para gumawa sila ng pagkakasala. So kasi mga kapatid ko, pag hindi po tayo lalalalim, sabi ng Panginoon, without holiness, we cannot see God. So part po ito mga kapatid ko, legalism. Kung hindi po natin madidistinguish yung legalism sa obedience mga kapatid ko, ay hindi po natin maunawaan. By obedience sa Word of God, akala po ng tao ay we are legalism, which we are not legalism mga kapatid ko. Amen? Amen. And general legalism means strict excessive conformity, parang pagkatulad. Yung legalism parang, oh, ito na yung salita ng Panginoon. Hindi po ganoon mga kapatid ko na parang. Ang salita ng Panginoon ay salita ng Panginoon. Amen? Hindi parang mga kapatid ko. Hallelujah. To a legal code or set of rules mga kapatid ko. Legalism has two negative connotation. Ano po yung connotation mga kapatid ko? Hallelujah. Napapag-aralan ba natin sa high school natin yan? Connotation? Sister Gigi? Connotation. Connotation?
Ibig sabihin ng connotation mga kapatid ko ay may malalim na kahulugan. Praise the Lord. O natatagong kahulugan. Connotation mga kapatid ko. At meron naman denotation, literal na kahulugan. Ang denotation mga kapatid ko, makikita mo yan sa mga dictionary. Hallelujah. Kumbaga, ahas, nandun yung ibig sabihin, denotation niya na ang ahas ay gumagapang. Ang konotasyon naman mga kapatid ko ay mas malalim. Ginagamit ng isang tao na pag sinabihan kang ahas ay traitor. Parang ganun mga kapatid ko, backbiter. So there's a meaning mga kapatid ko behind that na napakalalim. So yun po mga kapatid ko, attempting to base salvation to the performance of good. So ang mga tao mga kapatid ko, ang legalism mga kapatid ko, hallelujah, ay ito yung mga tao na binibase nila ang kaligtasan sa pamamagitan ng mabubuting gawa. Amen? Amen. Pag nagbigay ako doon sa church na ganito, maraming pera, at tumulong ako sa mga tao, ay ligtas na ako. Ang tingin nila mga kapatid ko, ang good works, hallelujah, ay yun ang salvation. Yun po yung legalism mga kapatid ko. They think yung kalakasan nila, yung galing nila, yung kaalaman nila, doon sila maliligtas. Yun po ang legalism mga kapatid ko, hallelujah. Imposing rules on self and others that are not based on clear biblical teaching of principles. Nagbibigay yung mga Pharisees ng mga bagay na, hallelujah, na parang above the law, na parang gawa-gawa nila, man-made rules. Amen? May mga man-made rules sa mga Pharisees, mga kapatid ko. Nasabi kanina Sister Marcel, lumapit sila sa Panginoong Hesus sa Mark 7, nasabi niya, bakit kayo hindi naghuhugas ng kamay? Hindi naghuhugas yung mga disciples mo? Bakit hindi nyo sinusunod yung ritual, tradition for our forefathers? Pero sabi ng Panginoon, you are void of understanding. Hallelujah. Sabi niya mga kapatid ko, hallelujah. Adding the laws to the basic salvation, eto mga kapatid ko, adding the laws to the basic salvation, salvation is by grace through faith in Jesus Christ, mga kapatid ko. Adding to that is legalism. Amen? Hallelujah. Adding laws to the basic salvation, mga kapatid ko, that is legalism. Amen? Hallelujah. Praise the Lord. Naiintindihan ba natin mga kapatid? Hallelujah. Kasi napakalalim ito mga kapatid ko. We need to understand mga kapatid ko in deeper way mga kapatid ko. Jesus opposed the Jewish legalism of his days. Kumbaga legalismo versus obedience mga kapatid ko. Ano baga ang pagkakaiba? Ano ba ang pagkakaiba mga kapatid ko? Legalism mga kapatid ko. Example in Acts 15, yung nabasa natin kanina Sister Marcel. Yung saying to the new converts. Acts 15:1 yan mga kapatid ko. And certain men which came down from Judea told the brethren and said, except ye be circumcised after the manner of Moses, ye cannot be saved. Sabi po ng mga Pharisees, mga kapatid ko, yung mga nag-aaral ng laws, mga kapatid ko, at may ibang mga taong nagsisilusong mula sa Judea at nagsipagturo sa mga kapatid na sinasabi, maliban na kayo'y magpatuloy ayon sa kaugalian ni Moises, ay hindi kayo maliligtas. So nakikita po natin mga kapatid ko, hallelujah, sabi niya, kung hindi kayo magpa-circumcise, Brother Leonilo, sa laman, sa mga lalaki, ay hindi kayo maliligtas. Yung standard nila. Oo, yung standard nila, yung tradition nila, yung covenant po ng Panginoon sa kani, ang ating Panginoon si Abraham, mga kapatid ko. Amen? Praise the Lord. So sabi nila, so what if, sabi naman mga kapatid ko ni Paul, na natuli ka nga sa laman, pero hindi ka naman natuli sa puso. You are circumcised by the flesh, but you are not circumcised by the heart. So ibig sabihin ng mga kapatid ko, yes, paano pag na-circumcise ka by flesh, by following the law, pero yung puso mo naman ay hindi na bago. Sabi ni Paul, mga kapatid ko. So Paul opposite, mga kapatid ko, legalism. And even Jesus Christ oppose legalism, mga kapatid ko. Hallelujah. Kasi ang sinusunod, paano na lang ito mga kapatid ko? Example, sa old tradition, mga kapatid ko, pupunta ka sa church. Kasi kailangan mo lang pumunta sa church. But your heart ay wala doon sa pagpunta mo. Kailangan mo lang, nung high school tayo mga kapatid ko, kailangan pupunta doon sa simbahan. Kasi pag hindi, madiditakta o paparusahan ka. Bawas sa grade. Oo, sa bawas sa grade. So kailangan mo lang pupunta doon dahil sinabi ng ganito. Present lang. Oo. Pero nakikita po natin yung pagkakaiba mga kapatid ko. Nakikita po natin yung pagkakaiba. We must understand Jesus came not to destroy the law but to fulfill. Yung sabi natin kanina, Paul and Barnabas addressed this issue that not be circumcision or by following the law. Following the law is important, mga kapatid ko. Hallelujah. But we are saved by the grace and mercy of the Lord. Hallelujah. Not our deeds. Amen?
Amen. Hindi po sa pamamagitan ng ating gawa, kung hindi pamamagitan sa biyaya at mercy ng ating Panginoon. Amen? Paul pointed out that conformity to external law never meant anything unless the heart was right. Hallelujah. Yung law, mga kapatid ko, yes, susundin po natin yung law, mga kapatid ko, pero what if sumusunod ka ng law at yung puso naman ay hindi nababago? Amen? Kasi sinabi ng Panginoon, observe the law and follow the law. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Paul pointed out the conformity to external law never meant anything unless the heart was right. Tinutukoy ni Paul na ang pagsunod sa panlabas na batas ay hindi nangangahulugang anumang bagay maliban kung ang puso ay tama. Amen? So maganda yung pagsunod natin, tama rin yung puso natin. Amen? Hallelujah! Kasi syempre, di ba sa Old Testament, nandun yung huwag kang papatay, huwag kang mangangalunya, di po ba? At nakuha na rin sa New Testament doon, yung sinabi ng Panginoon, yung 2 greatest commandments, mga kapatid ko. Hallelujah! Nandun na lahat, mga kapatid ko. Circumcision, mga kapatid ko, yung, alam nyo ba yung circumcision sa mga lalaki, di po ba mga kapatid ko? Hallelujah! Yung sinicircumcise yung lalaki, kasi pag hindi po na, it means cleanliness. Hallelujah! Kasi yung may yung isang flesh, yung skin, mga kapatid ko, it makes this dirty, mga kapatid ko. Hallelujah! So we're talking a medical term here, mga kapatid ko. So pag ang lalaki na circumcised mean, She's clean. he's clean, mga kapatid ko. Praise the Lord. Hallelujah! Jewish tradition. Oo. Ilang days pa lang. ang bata. Kailangan tuliin. 7 Oo. days. Praise the Lord. So nakikita po natin, because of there's a foreskin, in that skin of mga kapatid ko, it makes the man unclean. Amen? Praise the Lord. Hallelujah. So, kahit naman matuli kayo na isang lalaki, pag hindi naman yung puso niya hindi natuli, what's the use, mga kapatid ko? Amen? So, nakikita po natin, circumcision by the heart mean to say removing the callus of the heart. Removing the foreskin of the heart. Amen? Yung foreskin yung nakabalot sa puso natin na pusong bato. Di po ba? Pag natanggal na yan ay nagiging pusong laman na yan, Sister Gigi. Malinis na puso. Malinis na puso ang hangarin ng Panginoon. That's why we need to be circumcised by the heart. Yes, we need to be circumcised by the flesh. Kasi medical term yun, maganda yan. Praise the Lord. At the same time din, ma-circumcise yung puso natin. So ito naman, kahit hindi ba tayo ma-circumcise sa laman, basta ang puso natin ay na-circumcise. Amen? Palakpan natin ang Diyos sa buhay, mga kapatid ko. Praise the Lord. Hallelujah. Another example, when Pharisees come to Jesus, nasabi niya, bakit nyo nga hindi naghuhugas yung mga alagad mo? Sabi niya, mga kapatid ko, why not washing the hands according to the law and tradition? Sabi nila, sila rin nagsabi ng tradition of our forefathers. Jesus showed them that they are elevating the laws of men above the laws of God. Amen? Pupunta sila doon, mga kapatid ko, nagsasabi sila ng laws of men. Hallelujah, they elevated the laws of men than the laws of God. Nakita po natin, mga kapatid ko, man-made laws ang ginagawa nila, mga kapatid ko. This custom, practices, mga kapatid ko, hallelujah. So meaning they are added moral code, Sister Marcel, or other laws that are not biblical. Nagbibigay sila ng laws na hindi nakalagay sa biblical, mga kapatid ko, because they are trying to pervert the law. Anong ibig sabihin ng pervert the law, mga kapatid ko? Baguhin. Gusto nilang baguhin yung law, mga kapatid ko. These customs, practices, and legalism, these things continuing and deceiving people. In fact, many religious groups today is still doing it work-based system. Amen? Meaning earning salvation by their works. Work-based system. Ibig sabihin, akala po ng tao ngayon, mga kapatid ko, pag gumawa ka ng mabuti, ay ligtas ka na. Amen? So gustong ipaunawa ng Panginoon, hindi po sa sariling kalakasan natin, hallelujah, pero kung hindi po sa pamamagitan ng biyaya ng ating mahal na Panginoon. Kaya tayo naliligtas, mga kapatid ko. See, nakikita po natin, ina-accuse nila ang Pentecostal na legalistic, mga kapatid ko, legalism, because hindi nila masyadong papag-aralan ang salita ng Panginoon. Because there's a difference, legalism and obedience. Amen? Legalism, they think, hallelujah, is saved by their deeds. But obedience, mga kapatid ko, ay kasama ng puso. Dahil mahal mo, sinusunod mo. Yun ang obedience, mga kapatid ko. Ang legalism, akala po nila yung gawa nila ang makakapagligtas sila. Which is not, mga kapatid ko. Amen. Hallelujah. To the other religious group, they are focusing to the ability of the law. Law, Torah in praise the Lord, ang Jewish word, and Pentateuch in Greek. Hallelujah. So nakikita po natin, Brother Ralunilo, may mga bagay ngayon na pumapatay sila. Dahil ang ginawa daw ng Panginoon ay pumapatay din sila nung Old Testament. Ayan, forever.
Oo, bakit? Diyos ba sila, mga kapatid ko? Hallelujah. Sabi nila kay sinusunod nila yung Old Testament, mga kapatid ko. So nakikita po natin, mga kapatid ko, may mga bagay talaga ang salita ng Panginoon. If you don't, hallelujah, napag-aralan ng mabuti, napakahirap po intindihin. Without the guidance of the Holy Spirit of God. Hallelujah. So marami pong nalilinlang dyan, mga kapatid ko. Sabi ng Panginoon, my people has destroyed because of lack of knowledge. Hallelujah. So question, anong pinagkaiba natin sa mga ibang denomination, or religious group? Other denomination, they are focusing on deeds. Sa gawa. Marami pong religion yan, mga kapatid ko. We are not, tawag dito, judging them, mga kapatid ko. But according to the religion, yan po ang ginagawa, mga kapatid ko. But for us, we're focusing by faith. By faith, through Jesus Christ, we are saved. Not our deeds. Amen? Naintindihan po ba natin, mga kapatid? Amen. That Jesus saved us by His mercy and grace, good deeds and good works ay kailangan, pero hindi yan ang makakapagligtas sa tao. Kailangan yan, kasi sinasabi ka ng Panginoon, tumulong ka sa kapwa mo, hallelujah, at maging mabuti ka, hallelujah. So, is preparing also the good deeds. Pero ang gustong ipahiwatig ng Panginoon, good deeds cannot save us. Pero by faith through Jesus Christ. Amen? In Amen. fact, in Isaiah 64:6, hallelujah, Isaiah 64:6, mga kapatid ko, basahin po natin, we are filthy rags, walang matuwid sa harapan ng Panginoon. Lahat tayo ay madumi, mga kapatid ko. Our good deeds is nothing, it comes earnings of salvation. Amen? Mr. Marcel, our good deeds is nothing, it comes earning salvation. That's why the gospel, the primary focus is to draw the listener to the only one who can provide salvation through faith to Jesus Christ. So kailangan talaga ng faith, mga kapatid ko. Yung question ng mga tao, bakit wala naman si Jesus Christ ng Old Testament? Paano naligtas sina Moises, sina Abraham? Through their faith. Hallelujah. Unto God. May pananampalataya sila sa ating Panginoon. Amen? Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. Sa Ephesians 2:8. Basahin po natin, mga kapatid. Hallelujah. Ephesians 2:8. Hallelujah. Ephesians 2:8. Mhm. For by grace are ye saved through faith, and that not of yourselves, it is the gift of God. Nakikita po natin, mga kapatid ko, sapagkat sa biyaya kayo nangaligtas sa pamamagitan ng pananampalataya, at ito'y hindi sa inyong sarili, at ito'y sa kaloob ng Diyos. So ibig sabihin, Sister Amen. Gigi, hindi po yung good deeds natin, hindi po yung pagpalo ng law by itself, mga kapatid ko. Ay, magaling ako, napalo ko ang law. Ay, nagabagaling ako, hallelujah, nasunod ko ang law. Mga kapatid ko, no one can perfect the law, mga kapatid ko. Because the law, hallelujah, is the standard of God. Hallelujah. Only God can. Only God, mga kapatid ko, ang kayang sumunod dyan, mga kapatid ko. Hallelujah. Nagbigay lang ng standard ng Panginoon para ito yung ipalo natin, mga kapatid ko. But the thing is, sa pagsunod natin sa law, hindi natin sasabihin, nasunod ko ng law, ligtas na ako. Dahil gumawa ako ng mabuti. Not our deeds, not our might, mga kapatid ko. Hallelujah. But the mercy of God. Hallelujah. Amen? By the mercy and grace of God, mga kapatid ko. Hallelujah. There is no other way to obtain salvation apart from the faith to Christ, not our good deeds, not the legalism, nor the following the law by yourself alone, but by the grace and mercy of God. Amen? Palakpan natin ang Diyos sa buhay, mga kapatid ko. Hallelujah. We are so blessed, mga kapatid ko, because the Lord is equipping us, directing us, navigating us, mga kapatid ko. Kahit tatayo lang, Sister Gigi. Hallelujah. Kasi ginagawa po natin ito dahil mahal natin ng Panginoon. Hallelujah. Hindi natin ginagawa to para sa ating salvation, but ginagawa po natin because we love God. Yun po yung maging motivation natin, mga kapatid ko. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. We are so blessed, mga kapatid ko. Hallelujah. Example sa Matthew 19:16-22, mga kapatid ko. The young man, he came to Jesus, applied his good works. Sabi niya, Panginoon, Master, Rabbi, ano ang gagawin ko para makagroon ako ng buhay na walang hanggan? See, he knows na may buhay na walang hanggan. Pero sabi ng Panginoon, you know the laws. You need to follow and obey. Sabi niya, at sa pinakahuli, sabi niya, okay, nagawa ko na lahat, Panginoon. Praise the Lord. Ang galing. Hallelujah. Tingnan mo si Gigi, nagawa niya daw lahat. Praise the Lord. No one, mga kapatid ko, can perfect the law. Hallelujah. So sabi ng Panginoon, sige, okay, the Lord Jesus is testing his heart. O sige, sabi niya, ibenta mo yung mga ari-arian mo, and then ibigay mo sa mahihirap, and then, hallelujah, sabi niya, mga kapatid ko, pero eto, mga kapatid ko, hindi kayang ibigay, eto pala, nagkasala na sa first commandment, mga kapatid ko, pagkakasala ng idolatry, because of materialism, mga kapatid ko.
Hallelujah. At ibigay mo sa mga dukha. So nakita po natin yung first, the greatest two commandments, love the Lord. At ibigay mo sa dukha means your neighbors, mga kapatid ko. Hallelujah. Hallelujah. Praise the Lord. Sabi niya dito mga kapatid ko, because this young man believed salvation earned by good deeds, kasi yan ang naituro sa kanya. Akala niya mga kapatid ko, sa pamamagitan ng Ten Commandments, sa pagsunod niya, sa pamamagitan ng kanyang lakas at kanyang sarili, ay maliligtas siya. Kasi yun yung napapakinggan niya sa mga Pharisees, sa mga Sadducees, mga kapatid ko. Hallelujah. Hallelujah. So sabi ni Jesus Christ, hindi mga kapatid ko. Hallelujah. Custom, practices, tradition, legalism. This young man, he thought by keeping the Ten Commandments, he will be saved by his power, strength, and good deeds to follow the law. Which is not, mga kapatid ko. The young man believed that he was potentially good enough to make the payment. Akala niya, Sister Maricel, pamamagitan ng sarili niya, parang good enough siya na parang magkaroon na siya ng salvation. Pero sabi ng Panginoon, hindi sa pamamagitan ng iyong gawa. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. For His eternal life. So mga kapatid ko, eto nga mga kapatid ko, titignan po natin, if we save by the laws alone, Sister Marcel, hindi na sana, Brother Yulilo, na ipako si Jesus Christ. Amen. Hindi na sana na ipanganak. Amen? Kasi sumusunod na tayo sa laws eh. Oo. Praise the Lord. Kung the laws itself sana iligtas na tayo, mga kapatid ko, praise the Lord, hindi na sana na ipako si Jesus Christ, mga kapatid ko. Hallelujah. Mayroon namang Oo. mga offering na mga... Oh, yung offering na. Diba, mga kapatid ko? So, nakita po natin, we are saved by the mercy and grace of Jesus Christ. Through faith, mga kapatid ko, sa pamamagitan ng pananampalataya. We cannot go to heaven by own ourselves, mga kapatid ko, but by the grace and mercy of God. Amen? Amen. Hallelujah. So, bakit pa binigay ng Lord ang Ten Commandments? Sabi niyo mga kapatid ko, ang katanungan, because the Ten Commandments is the standard of God. Sabi ko kanina, we need to observe and follow. Magiging outline po natin yan, Sister Marcel. Kasi yan po ang biblical standard ng Panginoon. Holiness, kasama po dyan, mga kapatid ko. Standard po yan ng Panginoon, hindi po standard ng tao. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Maging outline po natin yan. Christ used the law to show the young man that he was not perfect. Amen? That he cannot save himself by good works. Wala pong perfecto. Wala pong may kayang perfecto yan niyang Ten Commandments na yan, mga kapatid ko. Pero ang gusto ng Panginoon, obedience, nandun yung pagsunod natin, yung pagmamahal natin, at gagawin natin yung kakayanan natin, yung talagang pinaka-the best natin. Amen? Amen. Palakpakan natin ang Diyos sa buhay, mga kapatid ko. Praise the Lord. We need to keep the standard of holiness and righteousness. Because without holiness, we cannot see God, mga kapatid ko. Kaya naakyusan tayo ng, sabi nila, napaka-legalistic, legalism. Because they don't understand between the legalism and obedience. Legalism is about deeds. Obedience is about faith in the heart. Amen? Amen. Hallelujah. Sa James 2:10, for whosoever shall keep the whole law and yet offend one point, he is guilty of all. Di po ba nakikita po natin, mga kapatid ko? Sabi niya sa pagpalo sa Ten Commandments, Brother AJ, at na mismo yung isa, ano sabi? Nagkasala na tayo sa lahat. Sa James yan, mga kapatid ko, James 2:10. Sapagkat ang sino mang gumanap ng buong kautusan at gayoy may natisod sa isa ay nagiging makasalanan sa lahat. Nakikita po natin, mga kapatid ko. Hallelujah. For men is impossible. Sister Sel, Brother Junilo. But for God, nothing is impossible. So nakita po natin, hindi natin kaya iligtas sa pamamagitan ng sarili natin. For God, nothing is impossible. Hallelujah. Matthew 19:26. But Jesus beheld them and said unto them, with men, this is impossible, but with God, all things are possible. Kaya po napaka-imposible sa isang tao na sundin yung Ten Commandments sa pamamagitan ng sarili niya, sa kakayahan niya. Hallelujah. Hindi niya kaya iligtas ang sarili niya dahil sa good works o good deeds, sa laws, mga kapatid ko, pero sa pamamagitan ng faith through Jesus Christ. Amen? Amen. Hallelujah. Praise the Lord. Ang pagtingin ni Jesus ay sinabi sa kanila, hindi mangyayari ito sa tao, datapwat ang Diyos ay lahat, ay bagay ay mangyayari. How about the obedience? We need to follow. Brother Darwin, yung law sa legalism, parang obedience din yan. Kaya nga po sinasabi, mga kapatid ko, without knowing, mga kapatid ko, yung pag-aralan natin ng saliksikin ng maayos, hindi maunawaan ng tao. Kasi yung legalism, sabi niya kanina, parang magkatulad ng, hallelujah, ng obedience, which is different, mga kapatid ko. Hallelujah. How about obedience?
May malalim na pagkakaiba. Kaya sabi natin kanina, konotasyon. Amen? May deeper, mga kapatid ko, praise the Lord, may malalim na kahulugan. Spiritual understanding, kumbaga, spiritual sense, mga kapatid ko. Hindi mauunawaan ng Pharisees, mga kapatid ko, because their spiritual understanding, mga kapatid ko, ay hindi nabuksan. At ayaw nilang unawain. Amen? Minsan ang tao, hindi maunawaan yan pag ayaw unawain, mga kapatid ko, kahit anong pilit mo yan, hindi maunawaan yan kasi ayaw niyang unawain, mga kapatid ko. Ganyan po yung mga Pharisees, mga kapatid ko. Obedience, eto mga kapatid ko, obedience is, nakita natin yung pagkakaiba, legalism is about deeds in the law. But obedience is to hear, to listen, put your faith, mga kapatid ko, into it, put your heart into it, mga kapatid ko, put your love into it, mga kapatid ko, into the commands and laws of God, to obey and adhere. Yes, we need to follow the law, but we need to put our heart on it. Amen? Kasi may mga kasalanan pa rin, kasi sa New Testament, sa Old Testament, sa Malaki 3:10, kailangan ibigay yung 10% mo. Hindi po lang ibibigay mo yan dahil sinabi ng pastor mo, but you will give it because you love God. Because love honors God, not duty. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. So how we discern between legalism and obedience? Legalism is not pleasing to the Lord, but obedience is very important to the Lord. Hallelujah. Tingnan po natin yung obedience, mga kapatid ko. Deuteronomy 11:1. Praise the Lord. Meron pa tayong 30 minutes, mga kapatid ko. So pakibasa. Deuteronomy 11:1. 11:1. This is the obedience. Therefore thou shalt love the Lord thy God and keep his charge and his statutes and his judgments and his commandments always. So nakita po natin, Sister Gigi, ano sabi, mga kapatid, kaya't iyong ibigin. Kasama po yung pagmamahal. Hindi lang pagsunod. Kasama yung pagmamahal. You do it for love, mga kapatid ko. You not do it for the laws, mga kapatid ko. And legalism, you do it for love. You obey God. Obedience, mga kapatid ko, is better than sacrifice, mga kapatid ko. You do it because you love. Brother AJ, sinusunod mo Sister Juliet yung sinasabi niya dahil mahal mo siya. Ganun lang yun, mga kapatid ko. Sinusunod mo yung sinasabi ng anak mo, pinapabili sa'yo because you love him or you love her. Kasama po yung pagmamahal po dyan, mga kapatid ko. At ito ang pag-ibig, ay, sabi po dito, kayo'y iyong ibigin ang Panginoon mong Diyos at iyong sundin ang kanyang bilin, mga kapatid ko. Hallelujah. At kanyang mga palatuntunan. Kasama na po yung laws, commandments, at ang kanyang mga kahatulan, at ang kanyang mga utos kailanman. So nakikita po natin yung difference ng legalism between obedience. Ang legalism lang, pupunta ka lang sa church, pag Sunday sa Pilipinas, at pupunta ka lang, pagkatapos, tapos na naman. Pero your heart ay napakalayo sa Panginoon. Sinusunod mo lang kasi, nagkasunod mo ng tradisyon ng mga sinauna. Kasino yun na ang nakagisnan mo. So, which is not, ayaw ng Panginoon ng ganon. Gusto niya yung puso. Romans 1:5. Hallelujah. Romans 5. Praise the Lord. By whom we have received grace and apostleship for obedience to the faith among all nations. His name, sa pamamagitan niya, tinanggap namin ang biyaya. Hallelujah. So, biyaya by grace, mga kapatid ko. At pagkapostol sa pagtalima sa pananampalataya sa lahat ng mga bansa dahil sa kanyang pangalan. We are saved because of Jesus Christ, mga kapatid ko. 2 John 1:6. Pakibasa. 2 John 1:6. Praise the Lord. Second John. Yes, kapatid. And this is love, that we walk after his commandments. Mhm. This is the commandment that as ye have heard from the beginning, you should walk in it. So nakita po natin, mga kapatid ko, nandun pa rin yung commandments ng Panginoon, Sister Marcel. Yung law ng Panginoon, hindi naman winala ng Panginoon yan. Sabi niya, I came here to fulfill the law, not to destroy the law. Amen? Hallelujah. And His love, nakita na naman natin, dapat nandun yung love, mga kapatid ko. At ito ay pag-ibig, sabi niya, na tayo'y magsilakad ayon sa kanyang mga utos, by His law, by His commandments. We need to do it with love. Amen? Amen. Hallelujah. Ito ang utos na tayo magsilakad sa Kanya gaya ng iyong narinig ng pasimula. With love. Puso. Hindi tradisyon. Hindi legalism. Hindi yung kostumbre. Pagmamahal ang gusto ng Panginoon. Hallelujah. John 14:15. You love me, keep my commandments. Praise the Lord. Hallelujah. Jesus speaking, mga kapatid ko, if you love me, sabi na naman ng Panginoon, hallelujah, keep my commandment. Kung mahal mo ako, follow the laws. Hallelujah. Follow the commandments because you love God.
Not only following the laws by tradition, because following itself by the law, by your deeds, mga kapatid, your good works, hindi tayo maliligtas. Amen? Sabi ng Panginoon, if you love me, keep my commandments. Mahal ba natin ang Panginoon? And then keep the commandments of God. Hallelujah. All this verse talking, keeping the commandments of God and being obedient on it, not because it saves you. Salvation comes through faith in Jesus, but if you love Him, we must obey His commandment. Ginagawa po natin ang pagpunta sa church, mga kapatid ko, dahil mahal po natin ang Panginoon. Dapat ang ilagay po natin yan sa puso natin. Dahil hindi po sinabi ng mga pastor natin, yun ang doktrina natin, pero gagawin po natin yan sa pagmamahal ng ating Panginoon. Amen? Palakpan natin ang Diyos sa buhay. Hallelujah. So lahat po gagawin po natin sa pagmamahal. Amen? Example of being modesty, mga kapatid ko. In the way we dress. Because we are born full of passion. Devil perverted things in this world. Ay ibig sabihin, perverted, binaluktot ng kaaway. Diba? Nung naipanganak na tayo, nandun na lahat ng klase ng passion, pananamit, kung ano-ano pa man yan, mga kapatid ko. Because the enemy perverted the truth, mga kapatid ko. In this world, mga kapatid ko. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. That's why when we go back to God, mga kapatid ko, ibinabalik niya yung right mind natin, yung right spirit natin, yung kabanalan natin. Diba? Kung nakakabalik na tayo sa Panginoon, binabalik na yung mga salita sa puso natin. At yun yung gustong tanggalin ng kaaway, mga kapatid ko. Hallelujah. Hallelujah. You follow the commandments of God of being modest in dress, not because the pastor said it, mga kapatid ko, hallelujah, told it, mga kapatid ko, not our doctrine, mga kapatid ko, but do it because you love God and you love following His commandments, mga kapatid. Amen? And because God revealing a deeper understanding in your heart by the power of the Holy Spirit. Dahil nangusap ang Panginoon sa puso ng kababaihan, that's why naiiba yung kanilang pananamit, mga kapatid ko. Nagiging modest. Amen? Hallelujah. Bakit? Sabi, makaluba tong mga babae na to, ganun yung suot nila. Bakit? Kasi ayaw nilang sundin yung magsuot. Gusto nila yung mga revealing, Brother Lunilo. Kasi ayaw nilang sundin yung salita ng Panginoon. Amen. That's the enemy. He want to pervert the truth, mga kapatid ko. Gusto niyang bali-baliin yung katotohanan. That's why, itong mga Pentecostal, they are legalism. You don't know what is legalism and obedience. Hallelujah. Kung hindi mo siya pag-aaralan ng malalim, mga kapatid. Amen? Amen. Hallelujah. Example, legalism versus obedience. Hallelujah. Legalism versus obedience, malaking pagkakaiba. Legalism by your own self, your good deeds, akala yan ang makakapagligtas, but obedience, kasama yung puso. Hallelujah. Legalism versus love. Eto, Sister Maricel, Brother AJ, kumbaga, kinasal ka, mga kapatid ko. Legalism versus love. Nakikisama ka lang ba sa asawa mo dahil kailangan? Nakikisama ka lang ba sa asawa mo dahil susuportahan mo lang yung anak mo? But where is the love? So, may pagkakaiba. Amen? May pagkakaiba. Legalism between love, may pagkakaiba po yan. O nakikisama na lang ako sa asawa ko, nagsasama na lang kami dahil sa mga anak namin, dahil kailangan kong mag-provide ng kanilang pangangailangan. But the thing is, that is not love. Yes. Hallelujah. Amen. So nakikita po natin yung pagkakaiba, mga kapatid ko. Hallelujah. Praise the Lord. Giving, mga kapatid ko, by giving some things, our lives, our talent, mga kapatid ko, or even our treasures, mga kapatid ko, our tithes, mga kapatid ko, you give because the church needs. No, it's not, mga kapatid ko. Hindi ka magbibigay dahil kailangan ng church. You give because you love God. That's right. And you give, Amen. hallelujah, because you follow His commandments. Dahil Amen. mahal mo siya. Hallelujah. Makikita po natin ang pagkakaiba, mga kapatid ko. That's why God will not honor giving without love. Amen? Kahit ibigay mo na marami yan, mga kapatid ko, kung ikay ay ayaw mo naman at napipilitan, mga kapatid ko, without love, Amen. God will not honor it, mga kapatid. That's right. Palakpan natin ang Diyos sa buhay, mga kapatid ko. You can give without love. You can give without love, Sister Marcel, but you cannot love without giving. So Amen. nakikita po natin, mga kapatid ko, pwede kang magpigilan dyan, mga kapatid ko, kailangan nyo yan. Pero walang pagmamahal. Hallelujah. Sabi po dito, mga kapatid ko, pwedeng magbigay ng walang pag-ibig, pero hindi ka pwedeng umibig na hindi magbibigay. Because God loved us first, and He gave His only begotten Son, mga kapatid ko, that is Jesus Christ. He gave His own life para sa atin. Inibig niya tayo, at nagbigay siya. So yun po yung tinitingnan natin katulad sa ating Panginoon. Amen? Amen. Hallelujah. Modesty, not because sa kasama na sa doctrine na pag-aralan natin, but because you love God. Kaya nga, mga kapatid ko, ang pagsusot na modest, mga kapatid ko, ay
pamamagitan ng conviction ng Panginoon. Sa pangungusap ng Panginoon sa puso ng kababaihan o kalalakihan. Hindi ibig sabihin babae lang, pati kalalaki, mga kapatid ko. Hallelujah. Kasi hindi po tayo pagmumulan ng temptasyon, mga kapatid ko, sa lahat ng mga bagay, mga kapatid ko. Hallelujah. Tradition versus obedience. Tradition is by works. Obedience is by love, mga kapatid ko. Hallelujah. Ang tanong, mga kapatid ko, lalalim tayo sa deeper sense of spiritual understanding. Sister Maricel, obligasyon ba natin pumunta sa church? Obligasyon ba natin magpuri sa Panginoon? Obligasyon ba natin magbigay ng tithes? Obligasyon ba natin mag-preach ng Word of God? Katanungan ko sa inyo, mga kapatid ko. Obligasyon ba natin sa Panginoon to? No, mga kapatid ko. Hindi natin obligasyon. Hallelujah. Ang obligation kasi, mga kapatid ko, ay parang ganito. Hallelujah. Praise the Lord. Let us go to 3%. Sabi ko, mga kapatid ko, obligation is an act of course of action to which person is morally or legally bound of duty or commitment. Meaning, kasi Brother Darwin, nakakommit kasi ako sa church, kaya pupunta ako. Hallelujah. Kasi Brother Darwin, duty ko kasi ang pagpunta sa church eh. Praise the Lord. Hallelujah. Ito pa, mga kapatid ko. Kasi kaya nagbibigay ako. Hallelujah. It's not about obligation. Amen. It's about love. Kasi obligasyon mo lang, parang obligasyon mo lang na walang pagmamahal, wala po yan. Parang Kaya wala makikita mo, mga kapatid ko, obligado silang pumunta sa church, pero wala silang pagmamahal sa Panginoon. Obligado lang silang pumunta sa church kasi sinasabi ng pastor, sige, pag hindi kayo pumunta sa church. Or mga priest, pag hindi kayo pumunta sa church, lagot kayo. They are obliged, mga kapatid ko, obligation nila, pero nasan yung pagmamahal? Amen. So this is not obligation. If we come to the church, if we preach the word of God to the whole world, mga kapatid ko, hindi po dahil obligasyon natin yan, but because we love them and because we love God. Amen? Amen. Palakpan natin ang Diyos na buhay. Brother Darwin, nakasabi mo na, it is my duty to preach. Oh, sabi mo, it's your duty. Yes, it's my duty to preach and to teach, but I'm doing it because I love God. Amen. Amen? Iba lang yung duty mo lang kasi ginagawa mo. Iba lang yung obligasyon kasi obligasyon mo lang may kailangan kasi obligasyon mo lang yun lang. Obligasyon na walang pagmamahal. Nakikita po natin yung difference, mga kapatid ko. Amen? Amen. Hallelujah. Meaning nakakommit ako kasi kailangan kong kakanta ako sa Friday kasi nakakommit ako. Brother Benapen, Brother AJ. Kasi nasabi ko na sa pastor namin, nakakahiya. Nahiya ka sa pastor pero sa Panginoon hindi. Amen. Mag-special song ka dahil sa Panginoon. Amen. Because you love God. Amen? Hallelujah. Malakpan natin ang Diyos sa buhay, mga kapatid ko. Yun po ang gustong ipaunawa sa atin ng Panginoon, mga kapatid ko. Hallelujah. It's my duty to preach, mga kapatid ko, and duty because I'm doing it for love. Ganon din po ang gagawin niyo, mga kapatid ko. Isisharean mo yung mahal mo sa buhay dahil mahal mo sila. Dahil Amen. mahal mo ang Panginoon. Dahil hindi obligasyon mo. Hindi po, mga kapatid ko. Hallelujah. Amen? Love is the fulfill of feeling the law, mga kapatid ko. Ang pag-ibig ay siyang katuparan ng kautusan. Ang pag-ibig ay siyang katuparan ng kautusan. Sa pagmamahal mo, natutupad mo yung law, mga kapatid ko. So nakita po natin, hindi po sinasabi ng Panginoon na wala na yung law, wala na yung Old Testament, mga kapatid ko. Pero sabi na ng Panginoon, gusto niyang ipabatid na hindi sa pagtupad ng law, sa pamamagitan ng good deeds natin, sa sariling kakayahan natin, ay maliligtas tayo. Amen? Amen. Hallelujah, kung hindi sa pamamagitan ng mercy at grace ng Panginoon. Walang makakatupad ng buong Ten Commandments. Pag nagkasala ka sa isa, nagkasala ka na sa lahat, sabi ng Panginoon. May katigtasan lang tayo dahil sa biyaya ng Panginoon, mga kapatid ko. Hallelujah. Kaya sabi ng iba, New Testament na kami, bali wala na yung Old Testament. Di po ba? Hallelujah. Kasi yung Old Testament, nakahikaw sila. Yung New Testament, wala ka nang masyadong makikita dito. So, hindi na kami susunod sa Old Testament. Ganyan po ang justification ng mga ibang denomination. Pakita mo yung denomination ngayon. Ang lalaki ng hikaw, mga kapatid ko. Amen? Kung magdamit sila, talagang praise the Lord. Pero yung dito naka-sleeveless, Sister Gigi, nakikita yung kili-kili, mga kapatid ko. Sa tingin po ba natin mapiplease ang Panginoon? No, mga kapatid ko. Hallelujah. Justification ng tao yan. Para ayaw nilang gawin yung sinabi ng Panginoon. Nakikita po natin legalism and obedience ay magkaiba. Amen. Once na hindi mo mapag-aralan ng deeper senses po yan, mga kapatid ko, pag ang Pentecostal ay sumunod sa mga maraming laws dyan or obedience to the Word of God, akala nila legalist mo ang isang believer. But not, mga kapatid ko. We are obeying God by faith, with love. Yun po, mga kapatid ko. Hallelujah. Praise the Lord, hallelujah. So palakpan natin ang Diyos sa buhay, mga kapatid ko. Praise the Lord. So salamat po sa Panginoon.
panahon mga kapatid ko, let's continue sa susunod mga kapatid ko. Naunawaan ba natin mga kapatid? Amen. Naunawaan ba natin mga kapatid? Nakikita po natin yung pagkakaiba ng legalism. It's about deeds and good works ng tao lang sa pamamagitan sa kanyang sarili. Hallelujah. Versus the obedience, you put your heart, your faith, and love to God. May pagkakaiba po doon. May pagkakaiba yun, Brother Juan, na ginagawa mo lang isang bagay, pinaglulutuan mo si Sister Juliet kasi kailangan. Pinaglulutuan mo siya dahil mahal mo siya. Yun yung Amen. pagkakaiba. Amen. Hallelujah. Praise the So Lord. salamat po mga kapatid ko sa pagpag-unawa ng binibigay sa atin ng Panginoon mga kapatid ko. Because people, if you don't intend to hallelujah study the Word of God, sa mga tao dyan mga kapatid ko, masasabi lang nila yung gusto nilang sabihin. Amen? Amen. If you don't know the Word of God. Hallelujah. At Hallelujah. salamat sa Panginoon at binibigyan tayo ng pangunawa at understanding. So salamat po sa Panginoon. God bless you all mga kapatid ko. Praise the Lord. So palakpan natin Diyos sa buhay. At tayo po ito kayo mga kapatid ko. Praise the Lord. Hallelujah. So Bless the Lord, oh my soul, oh my soul, I worship His soul.